Hindi ko talaga inaakala na hindi magiging successful yung event namin. Ang nangyari kasi may event kami sa JPEX na 4 days. Pero may event pa kami na nangyari na pop-up event sa Sports Society. So, honestly, hindi ko alam paano haharapin yung ganong challenge. Ganon talaga ang reality sa pagkakaroon ng isang small business. Pag may problema ka, pag small business, wala kang choice kung di magpatuloy. So, nandito tayo sa JPEX, first day ng event. Ang goal natin is simple lang, maayos yung setup ng booth. Ayan, isi-set up natin, ma-enjoy natin yung event, makapagbenta, higit sa lahat, ma-go through natin yung event na to. Maging successful yung event na to. At excited tayo at malaking opportunity to sa small business natin, lalo na sa small business. After all the preparation kasi, excited kami at malaking opportunity to sa business natin. And after maka-pack up, ano natin yung mga product natin, maayos, ma-set up yung booth. Finally, nandito na tayo sa event na to. Pero habang ginagawa namin yung event, may dumating sa amin na news na hindi namin inaasahan. Nag-chat sa amin si Joe, yung sumusuporta sa amin na freelance, nagpa-part-time sa amin, na kabayan. Yun nga, mayroon kasi kaming kasabay nung event na to, na pop-up event sa Sports Society. So, ang nangyari, ang balita, ayun doon sa mall, kailangan nilang i-terminate yung existing na natitirang 15 days sa event na yon, gawa ng mayroong problema. Apparently, may vendor na nag-break ng rules, management rules sa mall na yon. Hindi namin alam kung ano yung totoong nangyari, which is yun ang sinabi sa amin ng organizer. So, kailangan i-terminate na yon. And guys, nabaklas na yung pwesto namin. Wala nang chance talaga. So, babay na lang. Hindi ko alam. Ang saya na eh. Okay na sana eh, no? Sobrang nakakasad. Ganyan talaga. Grabe. So, sobrang nakakalungkot talaga. Kasi, masaya na kami. As a small business, may dalawa kang event na existing. Sobrang napakalaking opportunity na magkaroon ka ng ganon. Sobra. So, nung iti-terminate ng mall yung event na yon, unfortunately, naapektuhan kami kasi sabi ng mall, lahat ng vendor na yon na nandoon sa Sports Society, kailangan tanggalin. So, sa kasamaang palad, kasama tayo doon. At ang timing talaga na first day ng JPEX event natin sa World Trade Center. So, imaginein mo, you're supposed to be excited, di ba? Kasi may event ka ulit. At the same time, may event ka pa sa Sports Society. So, it's supposed to be exciting day kasi may bagong event. Tapos, biglang ganun yung news. So, sobrang sobra. Kasi bilang small business, bawat opportunity na may event, sobrang mahalaga yun sa atin. Hindi mo talaga maiiwasang ma-disappoint. Kasi biglang may small event, bawat event importante yun. Bawat araw na may opportunity makapagbenta, makapag-display ng product mo, may showcase mo yung product mo, at makamit ng new customers, ma-introduce mo sa kanila, ma-connect mo sa kanila yung Instagram account mo, na-introduce mo sa kanila na nag-ooperate ka rin online as a small business. Napakahalaga nun. Sobrang good opportunity yun para sa small business kasi na-showcase mo lahat. So, malaking bagay yun sa amin. Siyempre, minsan nakakainis talaga. Hindi mo maiiwasan yun na mainis, na alam mo yun, tinatanong mo yung sarili mo, bakit kailangan to mangyari? Especially, alam mo, wala ka namang ginagawang mali. Pero habang iniisip ko siya, na-realize ko na ito talaga ang reality ng running a small business. Hindi lahat ng bagay mapupunta sa plano natin. Minsan may opportunity na biglang mawawala. Minsan may mga bagay na hindi mo kontrolado. Minsan may mga bagay na kahit sobra yung paghahanda mo, kinalculate mo lahat, yung kaya mong magawa ng calculation, alam mo yon, yung pinlano mo lahat, pero hindi mapupunta sa actual plan mo. Mapupunta siya sa hindi mo ina-expect na bagay. Ang masasabi ko lang, hindi dahil nangyari yon is kailangan natin sumuko. And that's why, kahit na may nangyari doon sa
sa kabilang event namin, yung 1-month event sa Sports Society, pinili pa rin natin na kahit malungkot tayo na may event tayo na, sa JPEX, pinili na pa rin natin na mag-focus para makabenta kasi alam na natin na lower na yung income kasi nawala na yung opportunity natin sa kabila. Nag-focus pa rin tayo at tinatagan pa rin natin. At may mga taong pumunta sa atin para sumuporta, may mga taong bumisita para magtanong ano ba yung offer natin sa business natin. That's why it's really nice. One of the things na I'm really proud of talaga, nakaka-proud sa nangyari sa event na to, although may malungkot na nangyari, ay yung sarili nating lamp na dinisign. Personally nating dinisign siya, pinaghirapan natin i-fix at mabuo yung design. Yung seeing your ideas come to life, alam mo yun, ma-create mo siya at ma-showcase mo talaga siya sa small event mo, ma-display mo siya, nakaka-proud yun. As a small business talaga, kahit small achievement lang siya. Nakaka-proud na may nagtanong. Una-una nung may nagtanong during that time, sobrang natuwa na ako kasi alam ko na kinreate natin yun from the scratch. Tapos, nung may bumili, originated from us, so you cannot find it anywhere. So, one of this and this one also. So, this one is a little bit brighter when it's in your room. That's really nice, yeah. Okay guys, so nakaka-proud na benta na yung dalawa natin. Lamp yung ginawa natin. So, ibibigyan na natin siya. Grabe, sobrang fulfilling. Parang naibsan yung lungkot ko na may nawala yung event natin na isa. Naibsan yung sakit sa puso talaga. Honestly, wala akong word na masabi. Pero yun yung parang medyo nakalmado ka, napasaya ka somehow dahil may kinreate tayong isang bagay na na-showcase natin at may nagtanong tapos may bumili. Sobrang nakaka-fulfilling talaga yun. At para sa atin, kahit small achievement lang siya, maybe it could be small achievement in the eyes of others, pero para sa atin, sobrang malaking achievement na yun. Sobra. At dito ko talaga na-realize kung anong feeling ng Pinoy ka. Hindi ibig sabihin Pinoy ka, matapang ka, hindi ka basta-basta sumusuko, hindi ka pwedeng malungkot, kailangan lagi kang nakasmile sa kung saan-saan, kailangan lagi kang matatag, kailangan bawal mapagod kasi Pinoy ka. Pero ang lahat ng yun, normal lang yun. Pagkatapos mo madapa, babangon ka pa rin. Pag may opportunity na nawala, hahanap ka pa rin. Pag may planong hindi natuloy, gagawa ka ng bagong plano, ganon. Kasi hindi natin kontrolado yung mga nangyayari sa buhay natin. Ang kaya lang natin makontrol is paano tayo mag-react, paano natin i-approach yung problema na dumating sa atin. Ano ba? Susuko ba tayo? Babangon ba tayo? Or mag-move forward ba tayo? Yun ang kaya mo talagang kontrolin. Yun ang marirealize, magre-reflect ka sa sarili mo na hindi lahat ng plano mo matutupad. Hindi lahat ng pinaghandaan mo mangyayari. Mayroon talagang pagkakataon na kailangan mo tanggapin yung isang bagay at kontrolado mo lang is tinanggap mo yung isang bagay. Paano mo siya i-approach? Paano ka magre-react sa ganong mga balita or mga sitwasyon na hindi mo na-achieve. Kahit na hindi natin nagawa yung isang bagay, the way we thought na yun ang mangyayari, kailangan may isang point in our life talaga na kailangan mo i-accept yung isang bagay. Maybe things happen for a reason talaga. Isipin pa rin natin na may mga ibang opportunity pa rin na darating sa atin. Honestly, we are very, very grateful na nabigyan tayo ng opportunity sa Sports Society na magkaroon ng 1 month. Actually, 1 month yon. Tapos nung natapos namin yung first month, nag-renewed kami. Tapos natapos natin yung kalahati, pero hindi natapos yung last na 15 days. Pero grateful pa rin tayo doon gawa nung nabigyan tayo ng ganong opportunity. Somehow, sobrang malaki na yung bagay para sa amin. As a small business, hindi man lahat ng journey, paglalakbay, pagbubuo ng isang bagay is hindi perpekto. Habang may opportunity kang mag-grow, tuloy pa rin. Gumawa ng mga product, maybe you are planning to do something, nakaka-proud pa rin para sa small business namin. Mayroon pa rin
isang bagay na ganon, may event tayo sa JPEX na nakakilala pa rin tayo ng mga new customers na nakakasalamuha natin na potentially bumalik sila sa atin. At ang masasabi ko lang, Pinoy ka, kaya hindi tayo titigil habang may buhay. Gamit na yun eh. Pero basta walang sukuan, ganon. So ganon, hindi man perfect yung first day natin sa JPEX, yung event na yon. May good news, may bad news, may unexpected problems. So ganon talaga kung anong reality ng pagpapatakbo ng isang maliit na business. Hindi puro benta, hindi puro sales, hindi puro success. Minsan may mga disappointment. Pero ang importante sa lahat talaga, masasabi ko lang, hindi tayo susuko. Kaya kung ikaw rin ay isang Pinoy na nagsisimula ng small business, anything na mayroon kang sisimulan na bagay, or may mga pangarap ka na gusto mong simulan, ang masasabi ko lang sa'yo, sana huwag kang sumuko. Kasi Pinoy ka. Maraming salamat sa panonood at sa mga sumusuporta. Anyway, road to 1,000 subscribers na tayo. As of the moment, 620 na yung subscribers natin. Kaya sobrang thankful talaga ako sa inyo guys. Goal natin maka 1,000 subscriber before this end of the month. Sana ma-achieve natin yon. Kung may mga tanong kayo, comment down below. Baka pwede kong sagutin. Kasi kung mag-start din kayo ng small business, na-experience ko din, baka may share din akong idea or knowledge. So once again, thank you sa pagsama sa journey natin, panonood nyo sa struggles natin. Kung nagustuhan nyo yung vlog na ito, please don't forget to subscribe para ma-achieve natin yung 1,000 subscriber by the end of this month. And ayun, samahan nyo kami sa mga susunod naming event, businesses, adventures, failures, and small wins, and everything in between. Thank you sa panonood. Maraming salamat and wassalam.